Okay mga kabiyahero, from Manila more than 600 kilometers na po tayo. Ito po yung bayan ng Barcelona, Sorsogon. So makikita nyo po, antik na antik din po ang simbahan dito. Ibig sabihin matandang bayan na rin po ito. So pupunta po tayo doon sa landmark ng simbahan at atin pong titingnan kung gaano na po ba katanda ang simbahang ito. Napasubo po ang ating kabayo. For the first time, tumakbo po siya ng more than 600 kilometers from Manila, mga kabiyahero. Sarado po yung main door ng simbahan. Kaya lang lalapit po tayo. Nasa labas naman po yung kanyang historical marker para kahit papano po makakuha po tayo ng impormasyon kung gaano na po ba katanda ang simbahang ito. So ayan po siya. Mula po sa National Historical Commission, simbahan ng Barcelona, itinatag ang parokya sa patronato ni San Jose, kasabay ng pagtatatag ng bayan ng Barcelona na binuo mula sa Danlog at Tagdon, mga bisita ng Gubat, Layog at Makabari, mga bisita ng Bulusan 1865. Ipinatayo ang simbahang yari sa Corrales at Batong Buhay na may estilong neoclassical noong 1874. Napasailalim sa Diocese ng Sorsogon mula sa Diocese ng Nueva Cáceres noong 1951. Isinaayos ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas taong 2020. So ayan po yung ating nabasa dito sa kanyang historical landmark at kitang kita naman po sa mga pader kung gaano na po kaluma ang simbahang ito. So ayan po ang kanyang rectory office. Tingnan po natin kung bukas po yung loob ng simbahan, mga kabiyahero. Ayan, mga huni po ng ibong simbahan yung ating maririnig. Napakaganda po ng pagkakagawa, pati po yung kanyang ceiling. Ang kanya pong kisame ay naglalarawan ng naging buhay ni Hesukristo nung pong siya ay magkatawang tao. Kung ano po yung mga nababasa natin sa banal na kasulatan ay naka-illustrate po dito sa kanyang kisame. Pati po yung kanyang Station of the Cross ay makikita po natin na sa kisame po naka-drawing, hindi po dun sa kanyang mga pader. Okay, paglabas po natin dun sa side entrance po ng simbahan. Pag ordinary days po kasi nasa side po yung entrance na ginagamit. Sarado po yung main door kapag pangkaraniwang oras po at araw. So paglabas po natin itong mismong simbahan, ito po ay nakaharap sa dagat po ng Barcelona. So punta po tayo.
So dyan din po nakatayo yung lighthouse ng Barcelona para may gabay po yung mga magdaragat na pumunta rito sa kung sakaling inaabot po ng gabi at masamang panahon. May lighthouse po na makikita dito sa tapat ng plaza. Tawid po tayo. Yan po yung patungo ng bayan ng Bulusan, patungo ng Erosin, Magdalena at Matnog, Sorsogon. Ayan. So ito pong lalawigan ng Sorsogon, ang itinuturing po na endpoint of Luzon. Pag narating po ninyo yung dulong bahagi po ng bayan ng Matnog, doon po nagtatapos yung isla ng Luzon, mga kabiyahero, dahil yun na po yung dagat na patawid po ng patungo ng lalawigan po ng Samar. Kaya ito po yung endpoint. Third town pa po yung endpoint, yung bayan po ng Matnog. So ito po yung kanilang pasyalan. Napakaganda po ng kanilang boulevard. Banayan ng dagat, medyo may tubig na po rito, hindi katulad kanina sa May Bacon at Prito Diaz, low tide na low tide. So ayun po dito sa kanilang tourism personnel, mga kabiyahero. Ito po yung lumang munisipyo ng bayan po ng Barcelona. Ayan. So nakakagulat lang po isipin na ayon sa kanilang kasaysayan, ang simbahan po na pinuntahan natin kanina ay sako po ng Archdiocese of Cáceres. Alam nyo po yung Cáceres, mga 200 to 300 kilometers po mula dito, dahil yun po yung matatagpuan sa Naga City. So ito po pala yung ruins ng kanilang dating munisipyo. So dapat sa Intramuros ganito rin yung ginagawa. Kung ano yung tira ng ruins, yun lang dapat ang mini-maintain. Halos lahat po nabago na sa Intramuros. Bagong materyales at saka kung ano-ano pang mga chichiburichi ang ikinabit. So ito pinakikinabangan pa rin at nakikita ng taong bayan. Okay, ito po yung kanyang landmark. Kung hindi po niyo mabasa, La Presidencia Ruins, built in 1800s during the Spanish colonial period of the Philippines, with stones, sea corals, and lime. This used to be the seat of Spanish government, headed by Gobernador Silio, nestled among the coastline of the Pacific Ocean with the underground tunnel. They serve as fortress against pirates and Moro attacks. In 1941, during Japanese occupation of the town, La Presidencia served as a garrison. In 1945, after the battle for the liberation of Manila, they served as seat of the municipal government headed by a municipal president. Ayan, so ito po yung info na mababasa natin dito sa harap ng kanyang ruins, mga kabihero.
Okay, mula po dito sa bayan po ng Barcelona, magpapaalam na po ako sa inyo at tayo po tutuloy pa po doon sa next town, sa bayan po ng Bulosan. Bye bye.